Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating collective love reading. Collective to, no? So, hindi to magre-resonate sa lahat. Yan, dahil hindi to personal reading. And collective, so wala tayong specific zodiac sign. Ang importante lang yung pinaka-reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading ay para sa'yo. Pero kung hindi ka nakaka-relate, nakaka-resonate, huwag mong pilitin. Okay? So, personal reading, Jing Tarot Trader. Search mo na lang siya. Facebook, Messenger, TikTok, ayan. Friend ko yun guys, hindi ako yun ha. And kung gusto nyo naman, pwede nyo rin ako i-follow sa TikTok, Unicorn Princess Tarot. Doon sa akin TikTok shop, makaka-avail kayo doon ng mga products na maaaring makatulong sa inyo. Okay? Like this, Evil Eye, ayan. Gumagawa po kami ng mga ganyan. So, i-check nyo na lang po. Start na natin. This is collective, kapalaran sa pag-ibig. Main energy mo. One last shuffle. Okay. For collectives. Four of Wands. The Tower. Ayan. Bottom of the deck is the Six of Pentacles. Wait lang guys. I-clarify ko lang tong the Tower. What's with the Tower? Clarified by the King of Wands and the Queen of Cups. Bottom of the deck is the Seven of Swords. I'm seeing a person here who is malakas yung kanyang imagination, and this is you. Matalino ka, magaling ka, and nakikita natin na ito yung nagbibigay ng stability sa'yo. Yung galing mo, yung talento mo, yung utak mo. Yan. Kaya yung career mo ay sabihin na nating nagiging stable dahil sa angking kagalingan mo. I feel like kung ano man yung nag-e-end dito, for some of you, may kinalaman yon sa you could be the King of Wands and the King of Cups, Queen of Cups. So, might be pagdating sa pag-handle mo ng emotion mo sa mga tao, ito yung nakikita natin nag-e-end. Okay? You can be this person na inaalis mo yung mga attachments mo sa mga tao. This is you with the Tower na parang kung may dapat mag-end, kung may dapat tapusin, alisin sa buhay mo, ayaw mo na muna ngayong isipin kung ano yung attachment mo dito sa mga taong to, sa mga bagay na ito. Mas gusto mo, sige, i-end na lang kung dapat lang naman mag-end. Okay? And, ito nakikita natin na mas maraming matutuwa dahil dito sa ginagawa mo ito or sa gagawin mong ito. Kung ikaw ito, no? Kasi maaaring in the past, ang nagdidesisyon sa'yo is yung emosyon mo. Pag ayaw mong gawain or ayaw mong alisan yung isang bagay or yung isang sitwasyon, hindi mo yun ginagawa, no? Kasi ang nauuna sa'yo ay hindi ang isip. Kahit pa ito ang makakabuti para sa lahat, kung ang pakiramdam mo ay ganito, ganyan, dahil na-attach ka na dun sa tao na yon or sa bagay na yon, hindi mo ini-end. So ngayon, na iba, nagkaroon ng pagbabago, no?
kahit may attachment ka doon sa taong yon, wala na, hindi na muna yung emosyon ang masusunod sa'yo ngayon. And maybe ito ay may kinalaman sa iyong career. Ayan, with the Four of Wands. So, pagdating sa love, sino tong person na kakonect mo? Nine of Cups, Four of Cups. I'm feeling like you do have a lot of options. Marami kang options dito. Pero ngayon parang dito sa options na to, parang hindi ka na sigurado. Especially nga na natutunan mo ng paganahin yung utak mo rather than ang iyong emosyon. With the Three of Cups, I feel like you're letting go. And also at the same time, maybe yung iba, no, hindi para sa lahat. Kung may mga friends ka, parang ganon, focus mo na lang ang sarili mo sa friends. If you do have children, ayun, ang focus mo na lang is yung children. Kung ikaw ay may kakonect, parang ang nasa isip mo, yung mga negative traits or yung mga wala naman pakialam sa akin yun eh. Ay, ganito naman siya, ganito naman siya. Mas nagfo-focus ka na ngayon sa mga negative dito sa mga taong to. So, pagdating doon sa iyong mga options, sa ngayon mas nakikita natin ang pinipili mo or ang mas nangunguna ngayon sa'yo ay yung utak mo. Ano? All in all, utak mo. And, tell me about the situation. Situation for collectives. You do have your crush. Yeah, you do have your sad, broken, feeling alone. Pero mas nakikita natin dun yung feeling alone, yung energy is mas nagfo-focus doon. So, ibig sabihin, pwede ngayon, ang nasa isip mo kahit mag-isa ka lang or kahit walang tao sa paligid mo, you're okay. Diba? And with intervention, ayan, kaya mong umalis sa isang sitwasyon kung gugustuhin mo. Because meron ka namang abilidad. And nakikita natin na pwedeng, mas nakikita mo ngayon ang sarili mo na magiging masaya ka, magiging masaya ang lahat kung, ayun nga, hahayaan mo ang isang tao or ang mga tao na umalis sa buhay mo, lalo na kung wala naman silang silbi sa'yo. Okay? And then you do have your entrapment. So this is you. Mas nakikita natin yung importance sa'yo ng money. And maybe ang focus mo ngayon is money. And you do have your searching. And for what I can see, yung iba sa inyo, pwedeng ang stability mo or ang career mo. Mas nakikita natin na magbe-benefit ngayon sa online or mas malakas ang, lalo na kung ikaw ay online seller or ang business mo is online. Kung wala, kung hindi, if you do have business, yan, maganda kung itong advice sa'yo na ilagay mo siya sa online or ipasok mo yung mga maybe deliveries, ganyan. Kasi mas magbe-benefit sa'yo yon. Nagbibigay ito ng mas stable na income para sa'yo. Okay, yun yung sinasabi dyan sa'yo. You do have Archangel Michael. So, you are protected. Your guardian angels are guiding you. Malalaman mo yan if you do have angel numbers na nagpapakita. So, what will happen in the near future for you?
Game over is here. Four of Swords and Ten of Cups. By the way, may nakita nga pala akong parang nagdi-deliver ng gasol. So, I don't know kung naubusan ba kayo ng gasol or kailangan mo na magpa-deliver or what. Something to do with that. Ten of Cups, Four of Swords, and Five of Swords. Bottom of the deck is the Knight of Cups. Big change ang nakikita natin pagdating sa usaping family. I feel like wala kang magagawa regarding dito. Tell me about this change. You do have the Three of Swords. I can see heartbreak, heart pain, and possible na may mga umalis sa inyong pamilya or sa inyong tahanan. And you do have your Justice card. Yeah, pwede may kinalaman sa career or with the lovers, may kinalaman sa relationship na pwedeng if you are currently nasa isang relationship and hindi siya masyadong nag-work out, high chance of moving out or maybe separation para sa iba. King of Swords is here. Yeah, that's stress. And I feel like with the Ten of Swords, stress regarding some kind of ending. So, high chance talaga ang pagkakawala or pagkakatapos ng isang relationship. The Six of Cups is here. This is regarding the past. And with the World, yeah, this is like completion. Pwede yung story or yung relationship. Yeah, for some of you, you are in a relationship with this person. Parang pwede siyang mag-end because both sa hindi ka na sure. I feel like yun nga, yung attachment mo kasi sa tao or sa mga tao ay tinatanggal mo na. So, mas ginagamit mo na ngayon ang utak mo. And I feel like, yeah, soon enough, it will bring you heartache. Pero, hindi ka naman kasi para maghabol para sa mga taong alam mong hindi rin naman nagbibigay ng sapat na pagmamahal at respeto sa'yo, or maybe hindi rin naman nila na ibabalik kung ano man yung mga bagay na ibinibigay mo sa kanila. So, sayang lang din. So, nakikita natin, mas pinahalagahan mo ngayon ang sarili mo. Okay, so that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.